Langong operational, Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito. Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon ito na naman WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA, alam mo wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi sa kaibahan ng iba, ito wag kayong magagalit. Si Mr. Almeida, kahit na busy-busy yan, kung minsan ite-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan. Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Akala mo ba napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Eh, lalo naman ang ERC. O nangyayari na ba ito? Yes, Mr. Chair. Hindi, nangyayari na ito. Meron na pong nag-i-install. O eh, malayo yung sagot mo, pare. Sinasabi ko na nga sa iyo eh, huwag yung encourage eh. Pag minandate mo, lahat sila, this is addressed to all agencies eh. Para sasagot mo, meron na po. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 20% ito eh. Binubuo pa natin yan under the Government Energy Management Program kung saan po mandatory po yung minimum 10%. O yung ginawa niyong mandatory, 10%. Ang sinasabi ng resolution, 20%. Paano? Bakit ganon? Eh kayo mismo, hindi niyo sinusunod na resolution eh. Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating sekretary. Kung malaman uli, Madam Secretary, yung installed capacity natin. Mr. Chair, can Yes, Yusek ma'am. Guevara answer? She's the supervising undersecretary for power. Thank you. Mr. Chair, 30,000 megawatts po yung ating installed. Yung dependable po, okay po. Megawatts. And then Yung we're ating saying dependable is 27,000 megawatts. yung consumption po natin. Ang peak po natin is about 19,000 megawatts po. 19. Apo. So, Mr. Chair, kung ang dependable natin is 27,000 megawatts, ang consumption lang naman natin is 19. Kasi sobra-sobra ang ating capacity, di ba? Mr. Chair, palagi po tayong, hindi po natin pwedeng tawaging sobra-sobra kasi po nakikita namin yung... Hindi, mathematically, sobra-sobra Mathematically, talaga. opo. Okay. Yes. So, anong problema? Ang problema po natin, ang ating mga planta, pagka they go on So, forced they are not outage. dependable. Kasi sinasabi mo, dependable. Something that you can depend on. Yes. Tapos sasabihin mo sa akin, may problema yung mga planta natin. So, hindi sila dependable. Ano talaga yung dependable? Terminology po kasi You should dependable. know. Opo. Pero kunyari po sa ating, the way that we look at it, Hindi, wag kunyari. if you look at the outage Real rates, tayo eh. Oo. opo, yung pong ating 19 gigawatts na need, nasusupplyan po yan ng ating mga supply, Hindi, ng mga teka muna. generators. Nasaan yung hindi dependable? Yun kasi yun ang problema eh. So we should at least produce 19 gigawatts, di ba? Kasi yun ang demand eh. Yes. I mean, logically. Logically, pero Nasaan ang problema? Kasi yung 27 na ito, yes. napakalaki. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano bang ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Palagi na problema si Sharon Garin. Opo. Ang mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one Hindi, location. alam na natin lahat Opo. yun naman. Hindi naman pwedeng ilagay mo lang sa isang lugar Yes. yun. Alam na natin yun.
ang sabi ng chairman natin ng energy, kailangan major overhaul ito. Hindi yung usap na lang tayo ng usap. Tayo rin nagkikita-kita every year. Pero hindi natin nahihit yung problema eh. So meron tayong, essentially, meron tayong 8,000 megawatts na sobra. They appear to be sobra talaga. Ganda sana ang advantage natin. Pero bakit hindi, yun ang striking natin. Anong problema nung dependable sana eh. If we do something about it, baka maging dependable. Let's say half of it, hindi na yung 27. hindi na yung 8,000, maski na yung 4,000 na lang. May sobra ka pa rin. What do we do? Mr. Chair, tama po kayo, Mr. Chair. Yung 8,000 na dependable, ang iba dyan hindi talaga dependable kasi nasisira palagi yung iba. Hindi talaga dependable. Hindi Because dependable hanggang ngayon, we are struggling. Yes. Lahat po ng presentations na narinig ko this morning, they're about our struggle. Yes, sir. Our continuing struggle to ensure quality, reliable. Affordable. Hindi, wala mo rin affordable. Wala muna. Mamaya na tayo ron. Ang sinasabi ng batas, quality, reliable, meron pang isang word eh. O, paano ang gagawin natin? Puro struggle na lang po eh. Mr. Chair, for example, sa Luzon ang dami-dami nating planta. Secure pala. Okay. Secure. Quality, reliable, and secure. Isipin mo, the law is sufficient in itself eh. Talagang sinabi niya sa atin, these are the things that we must do in order to secure our requirements for electricity. For example, Mr. Chair, sa Luzon, daming planta natin from Bataan to Batangas, no? Pero ang Visayas, iba rin yung characteristic ng Visayas. Kahit marami sa Luzon, limited naman ang linya. So, pag in-assess mo yung Panay, kulang talaga doon. Kailangan iikot pa siya. So, today, I understand may problema talaga. Today, we are assessing every region sa Visayas, Mindanao, and Luzon. Saan ba yung kulang na ano? Kasi hindi tama yung sinabi ni Yusek Keb, hindi kasi nakaspread out ng maayos yung mga power plant natin. So now, pinapa-review ko ulit ang energy plan para tignan saan ba yung mga regions na kailangan may base load pa tayo or saan kulang yung mga transmission natin. Those are things na kaya kahit mathematics siya, na tama naman, sobra-sobra tayo, pero actually yung design may kulang pa talaga, Mr. Chair. So we're working on that. Mga 2 buwan na namin ina-assess, nagra-run kami ng mga simulations, and we'll have it ready hopefully by the end of the year, Mr. Chair. Kasi, Mr. Chair, talagang napakahirap intindihin. 27,000 megawatts. It's only a matter of maximizing this because this is dependable. Yung 19,000 megawatts naman, this is the peak load eh. Hindi na, sa buong panahon, sa buong araw na, hindi naman peak 19 eh, di ba? Ano yung base load? O, 12,000 lang. Imagine mo 12,000 lang, Mr. Chair. You have a dependable capacity of 27,000 megawatts. Hindi tayo dapat namang problema eh. Maski pa paano mo kwentahin ito, madam? Notwithstanding the fact they're all located, siyempre naman kasi island tayo eh. But what we need to solve this problem. Kasi sana kung ang pinag-uusapan, manipis na manipis yung ating difference between the supply and the demand. Hindi po eh. I don't think you can justify this. This is 27,000 megawatts. Dependable sana. So issue lang, gawin nating dependable kahit na yung kahit na yung kalahati lang. And then yung 19,000 megawatts is only the peak. Yung baseload mo is only 12. So maski pa paano mong kwentahin ito eh. Alam po ninyo, hindi ko makalimutan yung China eh.
yung Three Gorges Dam. Siguro this is, nasabi ni ang chairman natin ng energy, we need to shake up. Bakit sila isang dam lang? Ang dami nating pwedeng gawing dam. We have how many islands, Madam Secretary, in this country? The Three Gorges Dam in China supplies more than one-half of the requirement of mainland China. Isa lang. That's about 25,000 megawatts. Reliable. Tayo, meron lang tayo isang ganun. Hindi na tayo siguro mag-hearing every year. Ito yung dapat nating. Kasi, okay, meron tayong requirement sa renewable. Kahit ano pong gawin natin sa renewable, hindi po siya magiging kasangkapan para sa baseload. Renewable energy, hindi siya pwedeng dependable facility for baseload. Very, very fleeting po yan. Wind, solar, maganda lang po yan sa salita. Di ba? Yun po yung ating pinipilit na, no? Gawin din natin po yan because of our issue on environment. Pero yung baseload po natin, teka muna, ano po yung energy mix natin dito, Madam Secretary? Dito po sa 27,000 dependable capacity, ilan ang coal? 43.7% po. 11,800 megawatts. Ilang percent, ma'am? 43.7%. 43%. Diesel. Ang diesel, oil-based po is Oil. 2,880, 284 megawatts. 9%. 9.9. 10%, sabihin Apo. na natin. Ano pa po yung ibang fuel natin? Natural gas, 15.2%. Saka renewable, 31.2%. 15% ang natural gas po. Renewable. 31.2%. So that makes up 100% already. Yes. So talagang hindi po tayo makakaalis talaga sa coal sa ngayon kahit ano pong gawin natin. For now, di po. Kahit na sabihin natin ito ang pinakamaruming fuel natin, sa ngayon, dito pa rin tayo. Ano po? Opo. Unless yung natural gas natin, pagbaligtarin natin siya ay maging 43, Masyadong mahal po. meron naman tayo rito, kaya lang hindi natin malaman kung makakakuha pa tayo, hindi na. Talagang wala na tayong sources ng natural gas, madam. May bago pong mga wells. Mr. Chair, we have contracts pa mga bago ngayon eh. Pero siguro mga 5-7 years pa yan at pwede siyang mag-produce for us. Medyo late lang tayo Thank you po. Mr. Chair, meron po tayong Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee, IAEECC. Ito po ay na-create under Republic Act 11285. Tama po. Encouraging all government entities to install and utilize solar PV system or any equivalent renewable energy technology in their government-owned facilities. Bakit po ang title encouraging? Mr. Chair, if you allow Undersecretary Marasigan can Ay, ikaw may kagagawa na naman ito, ha? Sige, tira. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Under the Energy Efficiency Act, yes, it's mandatory for all government agencies. Hindi, to- nakalagay nga, encouraging. It's not Sir, mandatory. mandatory, sir, yung 10% reduction ng kanilang Hindi kasi ang energy title, consumption. encouraging kasi. Opo. Alam mo, you will be guided by the title. Pag sinabi mong ini-encourage mo lang, may option eh. Hindi siya talaga tutupad eh.
Pero pag sinabi mong mandating, wala kang opsyon kung di sumunod eh. Tama. Tama po. Kasi halimbawa, in-encourage ka lang ng tatay mo. Nung bata ka pa, ligawan mo si ganito. Mukhang ayaw mo. Meron kang gusto, di ba? Hindi ka susunod. Pero sinabi niyang, kasi lalo na nung panahon mo, pag sinabi ng tatay o ng nanay, hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Ganun ang Pilipino eh. Pag sinabi mong mandating, nandun yung puwersa ng batas eh. Di ba? Tama po. So, kaya ganun po yung aking ina-emphasize, Mr. Chair. Ito, nakalagay, the solar PV system or equivalent RE technology to be installed must initially supply at least 20% of the agency's electricity requirement. O nangyayari na ba ito? Yes, Mr. Chair. Hindi, nangyayari na ito. Meron na pong nag-i-install. O malayo yung sagot mo, pare. Sinasabi ko na nga sa iyo huwag yung encourage Pag minandate mo, lahat sila, this is addressed to all agencies Para sasagot mo, meron na po. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 20% ito At least. Ngayon, kung magawa niya 25, 30, di lalong maganda. So itatanong ko nga kasi it has been more than 2 years, sir. Puro tayo resolution. So, ilang ahensya na ang napakabit ng solar panel o katumbas na renewable? Yeah. Ilan na? Meron po kaming 8 project na na-install na. 8 pa lang. Yes po. Ilan po ba ang ahensya na ina-address nitong resolution na ito? Sa ngayon po, pangkalahatan po yung ginagawa natin. Kaya pero nga, yung, ilang ahensya po ang na-address nitong resolution na ang ito? rollout po kasi natin ay per region at binubuo pa natin yan under the Government Energy Management Program kung saan po mandatory po yung minimum 10%. O yung ginawa niyong mandatory, 10%. Ang sinasabi ng resolution, 20%. Paano? Bakit ganon? Kayo mismo, hindi niyo sinusunod na resolution Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating sekretary. Ang 10% po kasi is the reduction in their consumption. So isang tool po yung pagtatayo ng mga renewable energy like solar rooftop installation para matulungan sila sa reduction. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is hindi na sila mag-a-apply pati. So ilan po yung tinarget natin, more or less, agencies? Sa ngayon po talaga nasa rollout pa lang po kami at including the local governments naman po ang kasama na namin. Kaya nga, bigyan mo ballpark, ilan po ang agencies na tinatarget nitong resolution na ito? Mr. Chair, dapat yan lahat, no? Kaya nga, Pero, mga ilan? Minimal pa lang ang nagawa. Kasi ang process yan, mag-audit kami, magmumowa, may audit sila, titignan namin yung mga pumbilya, tapos i-advise namin kung anong solar ilalagay. No? So, right now, we have agreements with DOH. I think ongoing And some yung CHED, LGUs. TESDA, and then some LGUs dito sa Metro Manila with Valenzuela, Navotas, Makati. We're entering to agreements para ngayong year sana maumpisahan na siya full scale. But we cannot just say to all agencies, so i-reduce nyo kasi they need our technical assistance na rin para malaman nila anong aircon yung lalagay nila, anong bumbilya. So with the limited capacity that we have, it's small compared to the whole whole of government. Yeah, alam ko po yun, Madam Secretary. Kaya ko lang tinatanong if it is addressed to all agencies para lang malaman natin gaano tayo kabilis, gaano tayo ka-slow. Let's say X number of agencies. Ngayon, ang sabi mo after 2 years, ilan yun? 6 o 8 pa lang nakapag-comply. So you have, let's say, 1,000 agencies as the targeted universe. After 2 years, ay 6 lang ang nakakomply.
So you have baka 28 years ang abutin natin bago natin makover. Kasi sinasabi ko, ganun tayo kabagal. Kaya hindi rin natin mafe-feel pagka ganun eh. Sayang naman yung initiative kung hindi naman pala magagawa ng ganun kabilis. So nasasayangan lang yung effort natin. Kaya ko po tinatanong, if this is the way to not only to economize but they produce their own electricity to help each other, sana nakikita natin ang sustainability, yung manageable sana. Hindi ganito po na ang nakikita natin, nakaka-discourage, imbes na nakaka-encourage po eh. Yung waste to energy, Madam Secretary, hindi naman po bago ito eh. Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008. Ito may mandate na rito, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Pero ang sabi ninyo, sa ngayon, 13 WTE projects pa lang. Tama ba ito? Mr. Chair, 13 nga kasi hindi viable yung ibang Kaya nga, negosyo 13, nila. ano? Although your department greenlit the same as of 2022. So that was 3 years ago. Pero out of the 13, 6 lang ang operational. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito. Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon ito na naman WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA, alam mo wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi sa kaibahan ng iba, ito kayong magagalit. Si Mr. Almeida, kahit na busy yan, kung minsan ite-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan. Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Akala mo ba napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Lalo naman ang ERC. Mamaya po babalikan ko kayo. Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siyang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very reliable, very consistent. Pagka tinext mo yan, hindi pwedeng in less than 2 minutes sasagutin ka niya. Hindi kagaya ni Coco Nograles. 2 araw bago ka sagutin. Ako, mabilis ako No, si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kaming 2 na lang, hindi ko iniiwanan ito eh. Mr. Ang Chair. dami kong gustong itanong, Mr. Chair, baka humaba lang ako, magalit ka sa akin eh. Mr. Chair, Yes, ma'am. yung sa WTES, marami talagang nagiging hindi feasible. So right now, meron po kaming nakaset na i-auction na namin yung WTE, especially Metro Manila. Identifying yung mga problema, pero this is together with DNR, MMDA, DOE, and ERC. So hopefully maka-award kami by first quarter of next year. Okay. And Mr. Chair, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles. So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to. 24 years ago, we crafted a law
Ang pangalan ay Epira. Talaga yung nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, transparent and competitive. Mga ganun competitive price of electricity, fair, under a regime of free competition in order to make our products globally competitive, nakalagay. Pero talaga pong hindi natin very, very elusive yung affordable. Kasi unang-una, tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin, which is stipulated under Section 23 of EPIRA. Merong kasing ladderized yan Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na free lang, 20 kilowatt hours. Kawawang kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong kuryente hanggang 20 kilowatt hours ka lang. Parang nagsindi ka lang ng 3 bumbilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit po ganon, Madam ERC? Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocos Sur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, 20 kilowatt hours, 100%. Sa Surigao del Sur, electric, Surseco 2 yata ito. 0 to 15 kilowatt hours, 20%. Sa Pampanga, 0 to 15 kilowatt hours, 50%. Sa Antique, 1 to 15, 7%. Hindi ko po maintindihan ito, ba't nagkakaiba-iba? Electric Cooperative sa Pelco 1, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako dito. Bakit hindi po at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiangat natin dun sa affordable. Dito pa lang naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan, kaya lang, pasensya na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, can I respond? Yes, sir. Yung pong original na Lifeline program na ngayon ay pinatutupad pa, ito ay nadisenyo noong time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay per distribution utility. Dahil ang Lifeline program ay isang paraan ng pagsusubsidiya ng mga marginalized consumers, nung nadisenyo ito, ang subsidy ay manggagaling doon sa subsidizing class within the same distribution utility. At yung isa-subsidize niya ay yung mga marginalized doon din sa same na distribution utility. May mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan ng subsidy. Kaya nung dinisenyo siya, ang isang pamantayan naman na ginawa ay dapat yung subsidy charge o yung Lifeline subsidy charge will not exceed 10 centavos. At nung dinisenyo, tiningnan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit. Nakita na sa halagang 10 sentimo na i-charge mo dun sa subsidizing class ng Meralco customers, maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low consuming. Pero dun sa iba tulad ng electric cooperatives na maliliit lang, predominantly maliliit lang din ang konsumo at yung subsidizing class ay maliit lang din,
para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag-exceed sa 10 centavos yung lifeline subsidy charge, kinailangan ibaba mo yung threshold. Kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng 20 kilowatt hours. Naintindihan ko po yun, Mr. Chair. Ang hindi ko po makuhang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative sa Limbawa nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours, 100% na ililibre niya. Katulad ng Meralco, bakit lahat na ay walang nakagawa ng ganon? Isip-sipin po ninyo, yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yun ang hindi ko makuha. Paano, pag sinabi po ninyong, halimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun eh. Hindi lifeline yun eh. Lalong-lalo naman yung iba, walang nakaano kahit isa. Ito, Cooperative Inc., Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito eh. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline program na nakabase doon sa individual distribution Yun po utilities. yung original design. Ngayon nga po, mayroon na tayong ipapalit na kung saan ang diskwento ay ibibigay across the country regardless of the distribution utility at ang Lifeline subsidy charge ay pare-pareho din na i-impose. Ganito na lang. Yung proposal ko po, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong ladderized na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng gobyerno dahil po itong Lifeline program ang tumutustus po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline program na kung saan ang makakabenepisyo doon sa diskwento ay across the board pero hindi lang maibibigay yon at 200 bagkus maaring ito ay 50 kilowatt hours, 50 kilowatt hours at 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa Lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. Kung halimbawa naipasyan ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Yun po kasi ay talagang makakatulong sa marginalized sector ng ating bansa. Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun eh. Tingnan po ninyo, ang philosophy po behind that is napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon, meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos.
Pero wala namang record kung kanino napunta yun at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin, for example, particularly the manufacturing sector? Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo akong problema niyan? Ang problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Ang pinagbulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin, kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe fivefold giginhawa ang ating economy. Then, from there, we can collect more taxes.